Ako hindi ako naniniwala kung may magsasabi na bayot si Pulong Duterte. Bakit 'to? Magaling yung sumayaw si ano, Boss Pulong natin. Nonongga-nongga ho yan doon sa club. Oh, namono, 'di ba? Namonongga-nongga po tapos 'pag na-bad trip, saksak. Saksak. Baliktad yung kutsilyo, saksak. Oh, kaya naniniwala ho ako, lalaking-lalaki si Boss Pulong natin mga kababayan. Eh, 'di ba nga, doon, eh, magaling sumayaw ho yan, may kasayaw na babae, gaganon-ganon, oh, 'pag na-bad trip, lumayo ka na, baka masaksak ka. Sabi ni Cesar, Paddy 8169, good morning. No, nakachamba din sa live. Salamat po. No, paano naging si bayot si Pulong? Daming chika babes sa Davao. Pero ano, wala kapag kayong eto, seryosohan na po. Sige, imbitahan natin si Paulo Duterte. No? Sige, ano, papuntahin natin si Paulo Duterte. Kumbaga, para magkalinawan lang. Malaman lang natin ang katotohanan. Huwag niyong imbitahin na bilang inaakusahan. Iimbitahin natin bilang resource person para tulungan tayo. Purong yagbols, mga kababayan. Si Sandro Marcos, nandun, humarap. No? At talagang ano, talagang kahit pagbali-balik na rin po yung mga katanungan, sinasagot po ni Congressman Sandro Marcos. Kaya nga po nasabi ni Atty. Claire Castro, mga bossing, na makikita natin, nasan ba yun? Ayan, makikita natin kung papaano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang, na humarap sa investigasyon, hindi nagtago. Di ho ba? Kung maalala niyo po yung mga DDS, yung mga Duterte, paulit-ulit po yan. Mismo sila po ang nagsasabi na nagdudurog po ang ating Pangulo. Na addict daw po ang ating Pangulo. Tingnan nyo naman mga kababayan, pag pinagkumpara nyo, no? Yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos, sila Bini, etong sila Sandro Marcos, pag pinagharap nyo po versus doon sa anak ng dating Pangulong Duterte, kayo na po ang magsabi kung sino po ang mas mukhang mga tumitira, mga bossing. Sabi ni Mario Cornel, 2093, Pulong, lots of ngak-ngak without action. Eto mga kababayan, lagi ho nilang sinasabi, nako, si Bongbong Marcos, adik yan. Ganon. Nako, yung pamilya ni Marcos, binibigyan yung anak daw, di ba? Sandro Marcos, binibigyan daw po ng ipinagbabawal na gamot yung anak ni Amy Marcos. Sabi yan ng mga DDS at ng mga Duterte, ha? Pag pinaghambing mo po, mga kababayan, ayokong bumabase sa itsura no? Pero hindi natin maiiwasan Sa itsura, mga kababayan, pag pinagsama-sama mo, si Bini, si Sandro, versus dito, Baste, Pulong, miski vice-presidente natin Sino po sa palagay ninyo ang mas mukhang gumagamit? Physical na anyo pa lang yan, mga kababayan. Sa mga pananalita, sa mga interview, no? Sa mga press con, kunyari pa si Shiro Calzaki, live ba to? Hindi. Replay lang to. Sa replay kita na i-shout out. Sa mga interview, sa mga pagpapa-press con, sino sa tingin ninyo kung ang sumagot ay parang may tama, parang gamit ng ipinagbabawal na gamot? Sila Sandro Marcos, hindi ako nakakarinig dyan ng huhukay ng bangkay. No? Sila Sandro Marcos, pag binatikos yan, magalang pa ding sumagot yan, rumesback yan, mga bossing. Maayos. Di ba? Versus doon sa mga sa mga anak ng dating Pangulo, biruin mo. Tanungin mo lang ng confidential funds at mukha naman, pinapakita naman nila na yung pera ay hindi daw nalusta Pero nanggagalaiti po, nanggigigil.
Kaya umabot nga po 'yun 'di ba sa paghantong mga boss Chipamo sir, nung ano, nung, Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, may kinausap na akong tao, "Pagka may nangyari sa'kin papatayin kayo." Sino po sa tingin ninyo, mga kababayan? 'Di po ba? Eto maganda ang modo. 'Pag sinabing humarap ka dito, pinapatawag ka namin 'no, bilang resource person, laking katapangan po na talagang pupunta dun. Sabi ni Virgie Badiola, yung maiingay, mukha sila ang may symptoms ng pagkabangag. Correct. Sabi ni Franz Robert Feliciano, kahit di magsalamin, sa mukha pa lang alam na dis. Kung sumagot sa mga tanong, may lalim, hindi mababaw. Ano daw? Hi, alam ko sa mukha, sabi ni Lucy. Naku, paulit-ulit na sinisigaw ng mga DDS yan. No? Magpapatest daw po. Magpatest daw po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kala mo naman yung tatay nila nagpatest. Panahon no, nung siya ang nakaupo, mga bossing, bilang presidente. Ano po sigaw ng mga kakamping? Magpa-examine, magpa-test ang dating Pangulong Duterte kung gumagamit ba ng ipinagbabawal na gamot. Kung sabog ba sa ipinagbabawal na gamot. Ano po ang sabi ni Roque? Wala kayong karapatan na utusan ang presidente na magpa-test. Yun. Ni isang beses Ni isang beses, mga kababayan, hindi nagpa-test ang dating Pangulo. 'Di ba? Meron pang pag-amin yan. Parang nasa cloud 9 daw siya. 'Di ba? Parang nasa cloud 9 daw ho siya, mga bossing. Yun daw ang tama. Ngayon mga kababayan, mga boss chief amo sir, kay Pangulong Bongbong Marcos, bago po manalo sa eleksyon, bago po magkabilangan ng eleksyon, mga bossing, nagpa-test ho yan. At sino ang nagsabi ng negatibo? Yun yung kasama po nila ngayon, diyan sa DDS. Wala pong iba. Kung hindi, si Panort, si, sino ba yun? Nakakalimutan ko, si Rodriguez, di ba? Binandera ni Rodriguez yun. Ito po, ibig sabihin po nito, negatibo. No? Negatibo ang ating presidente. Kaya lang, nung medyo nagkaroon na po ng issue si Vic Rodriguez, no? Hindi natin alam kung ano ang katotohanan, sinibak, sinipa, umalis, nag-resign, yung sa mga sugar importation, yung mga upuan sa gabinete for sale daw ho, 100 million. After ho nun, mga kababayan, biglang sumali na doon sa DDS. O, di ba? Ang Pangulo, nagko-comply ho, sumasagot doon sa request, mga bossing. Kaya lang, pag pangatlong hiling na ng pagpapates, yun na naman, parang panguuto na lang ho. Di ba, mga bossing? Sabi ni Mario Cordel, old issue of testing, no? Is the issue. Ayokong basahin ng rekta baka magalit si YouTube sa atin. Hindi kasi ang ginagawa ng mga DDS, kapag nauubusan na sila ng pangbala, shoutout sa iyo. Pag nauubusan na po ng pambala ang mga DDS, nagba-back to zero lang ho sila. Di ba, Tato? Nagba-back to zero lang ho sila, mga kababayan. No, tapos doon sila tatambay muna hanggang magkaroon sila ng panibagong issue, hanggang sa magkaroon sila ng panibagong ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos.